Seek good and not evil, so that you may live, and the Lord will be with you. Glory and praise to you, O Christ. I will praise you, Lord, for you have rescued me. Blessed Monday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is the last day of the Women's Month, last day of March, March 31, and tomorrow is April Fool's Day, the first day of the month of April. And the gospel for today reminds us of how good the Lord is. Nagpagaling na naman siya ng may sakit, yung bang malapit nang mamatay. Pinagaling niya. Pero pinagaling niya ng kahit na sinabi niya lang. Wala siya mismo doon sa harapan ng tao na yon. At doon pumapasok yung power niya at yung pananampalataya ng tatay ng batang ito na kung saan ay naniwala, nagsampalataya, nakinig. At siyempre, at first, yes, talaga naman masidhi ang kanyang pananampalataya, ang pagkakasabi niya na please go to my Sir, calm down before my child dies. You may go, sabi ni Jesus sa kanya, your son will live. The man believed what Jesus said to him and left. Imagine, sinabi lang yun ni Jesus sa kanya, naniwala siya agad. Sino ba ang merong ganyang klase ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon Diyos? Taas nga ang kamay. Sige nga, mag-thumbs up ka nga, magparamdam ka nga sa akin nang malaman ko na ikaw ay naniniwala at nagtitiwala. Agad-agad! And when he reached, actually kinabukasan pa niya natuklasan na, kahapon by this time, that was the same time na sinabi ni Jesus na yung anak mo ay mabubuhay at gagaling. Imagine, nothing happens by chance. Walang coincidence sa mundo. Lahat ay mayroong, kung tayo ay naniniwala, tayo ay mananampalataya. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay naka-program sa Book of Life ng Panginoong Diyos. Madalas kong sabihin na kung nasaan ako ngayon, sa napakarami kong pinagdaan ng mga problema, yun ay produkto ng series of mga pighati, mga PDRs, Passion, Death, and Resurrection sa buhay ko, yung battles fought and won, yung mga sakit, hapis, paghihirap, sakripisyo, lahat yun, parang orderly nandiyan. Pero now I am here looking back, wala akong ibang pumasok sa isip ko kung hindi ko kayang pagtagumpayan ng lahat ng yan kung wala ang Panginoong Diyos. Doon lang talaga ako kumapit. Aaminin ko at first, medyo may agam-agam ka pa, no? Pero naalala ko noon, nang sabihin ng doktor sa amin na kung naniniwala kayo sa milagro, tabihan nyo ng Santo Niño ang inyong anak. Agad-agad meron kaming Santo Niño. Pero at that time, I was only 20, 21 si June. Sa tingin nyo ba, ganun ng kalalim ang aming pananampalataya? Yes. Kami, magkakapatid, lumaki kami sa panalangin. Yung tatay namin, araw-araw nagsisimba. Pero iba pa din yung nagkaedad ka na ng ganito, na ang dami mo ng pinagdaanan. Akala ko nga, yung mga pinagdaanan ko sa buhay may asawa, ay dahil bunga yun ng maagang pag-aasawa. Hindi pala. Sa tingin ko, kahit na late na rin ako nag-asawa, baka sobra pa rin ang dami ng problema. Hindi na siguro ganun, not the same problema, pero
talagang hinuhubog tayo unti-unti eh. Parang we are being polished. Not that we are already good, but we are striving even more to be like Jesus. To be like Him, yung sumusunod, naniniwala, nagtitiwala, nananampalataya. Sabi nga ni Father Dave, yung simbahan ay lugar para mag-serve, not to shine. So, hindi natin gusto na maglingkod para tayo ang maging bida. Tandaan natin, ito'y panawagan sa mga nagbabasa ng reading, yung mga lectors and commentators. We are not there for ourselves, but we are there so that yung reading, yung word, yan ang mangibabaw. Kaya, kailangan nating to read well, to understand well, para yung mga nakikinig sa atin, maintindihan at maunawaan ng mabuti yung binabasa natin. Palagi kong sinasabi na tayo ay instrumento para maunawaan ng mga nagsisimba at mananampalataya yung ating mga binabasa. Kaya nga naman tayo bilang naglilingkod sa simbahan, hindi tayo para tayo ay sumikat. No, it's not that. Please, we are here to serve. Paalala yan. Kaya nga naman, sa pagninilay na ating ginagawa ngayon, gusto nating maunawaan na itong ating buhay ay baliwala kung hindi tayo nagsiserve kay Lord. Nagsiserve, ibig sabihin, hindi ka nagsiserve dahil may posisyon ka. Hindi yun. Nagsiserve kasi gusto mong tumulong. Nagsiserve kasi you are here for others. Nagsiserve kasi no man is an island, na hindi ka nabubuhay ng para sa sarili mo lang, kung hindi nabubuhay ka para sa iba. Kung yun talaga ang purpose mo sa mundo, sana kunin ka man agad ng Panginoon na sa panahon na hindi mo alam. Sometimes excited ka para mag-retire sa age 60, no? Naalala ko noon si Tita Che na excited siya mag-retire. Parang isang buwan na lang, 60 na siya, pero hindi siya umabot, di ba? Nakakalungkot man isipin, pero ganun talaga yung buhay eh. Parang nakikiramay kami sa pamilya ni Tito Wilson Gonzales na kahapon kinuha na ni Lord. Magsisimula pa lang yung term, starting tomorrow, incoming PT2 sila, pero kinuha na siya ni Lord. Sabi ni Lord, your time is up, halika na. Parang ganon. And so, habang nandito pa tayo, habang malakas pa tayo, habang kaya pa nating maglingkod, let us be here for others. Let us serve ng gino-glorify natin ng Panginoon at hindi para tayo ay magningning kasi wala yan. Ang gusto ng Panginoong Diyos, nagsiserve tayo with humility. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, patawad po sa aming mga kasalanan, ito man ay sinadya o di sinadya. We pray for healing. Healing po ni Madel, ni Lorraine na parehas na nag-recuperate galing sa kanilang mga operasyon. Ako po, Lord, I have pain sa aking katawan. Dahilan kung bakit ako ay kailangang mag-sick leave today. Panginoon, talaga po yatang may edad na at hirap na talaga sa matagal na pagkakatayo. Lord God, ang mga nakikidasal sa amin ngayon, please, Lord, take care of them. Marami po ang may kanya-kanyang problema, kanya-kanyang pasanin, kanya-kanyang daladala, kanya-kanyang concern. At lahat ng ito hindi namin kaya mapagtagumpayan kung wala ka po sa amin. Please be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest. Nang sa gayon po, marami kaming tao na mapaglingkuran at ma-lead namin papalapit sa iyo. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen.
God bless us all.